Eksena ang babaeng ito nang biglang magwala habang nasa gitna ng kasalan. Nangyari ang insidente sa simbahan ng San Vicente Ferrer Parish sa Lupon, Davao Oriental. Sa video, aakalain mong nakarelasyon niya ang groom para ipatigil ang seremonya. Ayon sa uploader, patapos na ang kasal nang biglang magwala ang babae. Ang masaklap, sabi ng bride, hindi raw nila kilala ng kanyang asawa ang babae. Kaya laking gulat nila sa ginawa nitong pag-eskandalo. Ano nga ba ang sinasabi ng batas pagdating sa pagpapahinto ng seremonya ng kasal? May kaukulang parusa ba ang sinumang mamamagitan sa nakatakdang makipag-isang dibdib? At ito po parang bigyang linaw ang issue niyan. Muli nating makakasama ang resident morning lawyer natin na si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Attorney Buco, good morning. Good morning, mga kapatid. Good morning. Looking good as always. Thank you. Yes. Walang palya, walang Bahala. palya yan. Pero ito, mabalik tayo dun sa pinag-usapan natin kanina. Attorney, madalas sa pelikula lang natin napapanood yung pagpapatigil sa gitna ng kasalan. May karapatan ba talaga ang kahit na sino na ipatigil ang seremonya ng kasal? Actually, hindi ka pwedeng manggulo sa isang kasal. Bawal yun. Bagamat sinasabi ng pari yun, meron ba sa inyo mga tumututol? Ceremonious lang yun. Kumbaga rhetorical question. Hindi imbitasyon yun para manggulo ka sa kasal. Dahil bago ikasal yan, 2 linggong ipinapublish ang pangalan ng mga ikakasal. Kung meron kang pagtutol, yun ang tamang pagkakataon. Tama. Attorney, ito, pwede daw bang kasuhan ang nagpatigil sa kasal kung wala naman palang direktang kaugnayan sa couple? May gumagawa pala nun. Yes, actually sa revised penal code natin, krimen siya. Ang title ng krimen, Interrupting Religious Worship. So crime talaga siya. Ang parusa niyan, 6 months to 6 years, imprisonment. Makukulong ka. Kapag ka, ginulo mo, pinatigil mo, ang isang religious worship. So yung mga kasalan sa simbahan, pagka pinatigil at nanggulo ka lang doon, wala ka namang kinalaman, pwede ka makasuhan ng kasong kriminal. Oh, wow. Okay, ganun pala yun. Okay, attorney, ito po isa pa pong tanong. Attorney, sino nga ba ang solemnizing officer sa kasalan ang kinikilala ng batas natin? Yan, tama yan. Importanteng malaman natin yan. Kasi pag ikinasal ka ng isang taong walang authority, pwedeng ipawalang bisa yung kasal mo. Yes. Sa Article 7 ng Family Code, nakalista yung mga pwede. So kasama dyan yung mga pare, no, rabbi, imam, no. Basta importante, isa sa inyo ay nagbibilong, no, miyembro ng kanyang simbahan. Siyempre, yung mga mayor, yung mga miyembro ng judiciary, judges, justices, yung mayor kailangan within his territorial jurisdiction, sa lugar niya. Pwede rin yung mga ship captain, military commander, pilot, no? Kapag ka in articulo mortis, at the time of death, yung malapit na mamatay, nakasakay ka sa aeroplano, nakasakay ka sa barko, o kaya nasa isang military operation. And finally, kung nasa ibang bansa ka, pareho kayong Pilipino, yung mga consul general, pwede silang magkasal. Oh, wow. Kaya napakahalaga niyan kung sino yung mag-o-officiate. Pero ito, attorney, ano-ano ba ang dapat tandaan ng mga couples sa pagpirma ng marriage contract sa araw ng kanilang kasal at hanggang sa pag-file ng kanilang marriage contract mismo? Yan. Importante yan kasi marami sa atin, lalo na yung mga kasalang bayan, minsan ang nagkakasal talaga, nagsiseremonya, hindi si mayor. Yung assistant lang niya. Tapos ang pumipirma lang si mayor. Walang bisa yung kasal na yun. So Kasi kailangan si mayor kailangan mismo si mayor kasi dapat ang nagkakasal, hindi siya taga-pirma lang. So dapat pagka kayo ay pipirma ng inyong dokumento, titinan nyo yung mga pumipirma. Bawal ang proxy. Hindi po pwedeng, uy, absent yung isang ninong, pakipirma mo na lang. Hindi pwede yun. Kasi that will be falsification. Public document yun, pinipeki mo yung pirma ng isa. Di bali nang wala siyang pirma kung hindi siya dumating. Yes. Kasi yun ang mga magpapatotoo na nung kinasal kayo, mayroong pari doon o andoon si mayor. Yung mga nakapirma doon ang witnesses. Ay, attorney, tanong ko lang, follow up lang din. So, kunyari, schedule na ng kasal nyo, tapos wala si mayor. Paano yun? Kanino nyo pwede erase yung issue or yung concern nyo para maging mas maayos Dapat yung hindi pagkasal? tutuloy yun kung wala siya. Okay. Kasi siya ang solemnizing officer. Yung iba kasi ang ginagawa, wala si mayor, yung Tuloy assistant pa rin. niya ang magse-sermon kunwari. Tapos si mayor lang yung nakapirma. Nakapirma. So kailangan both yun. Si mayor ang nakapirma kung sakali at si At siya mayor din ang nag-seremonya. nag-officiate. Yes, okay. Yan, para Malinaw, klaro. malinaw. Muli maraming salamat, Attorney Buco de la Cruz. Hanggang sa susunod nating live na talakayan. Thank you, Attorney. Salamat din po. Thank you, attorney. At Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya't mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.